has been quite a while since I last posted on my channel. It has, from my memory, 7 months. I've been in and out of the hospital ever since, and still not yet done with my surgery. Napakahirap maging mahirap dito sa Pilipinas. I know hindi lang ako nakakaranas nito, marami pa. Kaya lang walang choice kasi wala rin namang ikukunan ang pamilya ko for me to get the surgery that I wanted, kasi ubus na, hindi lang emotionally, financially, ubus na kami. Sa panggastos, sa paghihintay para lampasan ko yung pain na nararamdaman ko everyday, na para bang everyday isang tulak na lang, wala na. So, as you know, sa mga videos na na-post ko, I'm breast cancer survivor. Kaya lang, dahil hindi ko nga natapos yung treatment ko, yun, kumalat, nag-metastasized sa matres ko. So, before, wala siyang pain, kaya lang September, nag-start siya September, nagkaroon na siya ng pain, pero at that time manageable pa, pero habang tumatagal patindi na ng patindi hanggang sa I'm taking morphine already. So sabi nila hindi daw ganun talaga kabilis. Pag may cancer ka, need mo operahan. So tiis. So ginawa ko yun, tiis. Kaya lang sa mga research ko, yung mga ganitong case na katulad sa akin, may mga cases sa ibang hospital. I know there are some private siya, ino-operahan ka agad kasi cancer na na-confirm na cancer yung mga bukol ko sa matres. December pa lang, last week ng December, if I believe, or January. Dami nilang pinagagawa sa ama. Kahit nakalagay na carcinoma sa results, kailangan ng pathology, ganyan, lab test, cancer na nga Since January, ano na ngayon? April na, April 13, 2026, hindi pa rin ako na-operahan. Kesyo, ganun talaga, public, ganyan. Pero, my God, cancer, guys. Gusto ko pang mabuhay. Ako lang inaasahan ng parents ko. Nahihirapan na ako. Habang tumatagal, feeling ko nag-deteriorate na yung katawan ko. Tapos ngayon ang kinakatwiran nila, hindi ako clear kasi yung numbers ko daw sa CBC is hindi daw normal.
kailangan daw mag-normal. Paano magiging normal? Hindi nga ako okay. Tapos every time na nagsasabi ako ng mga nararamdaman ko, parang pumapasok lang sa kanang tenga nila, labas sa kaliwa. Parang yung mga doktor kasi iba-ibang doktor yung pinapaharap nila sa akin. Kasi hindi ko na mabilang, siguro tong Dr. Kube na sinasabi nilang doktor ko daw, pang-4 o pang-5 ko na. Wala man lang pasensya na, ganun talaga sa public. Kung sino pa yung hindi ko doktor, siya pa yung may concern sa akin. Ayaw mo yan, Renalyn, tiis-tiis lang. Itong Dr. Kube na to, ewan ko ba? Ang dami niyang hanash. Dinudugo na ako at lahat. Sabi ko, hindi ako makakain, nasusuka ko. Tingin ko dahil sa kaka-pain reliever ko. Kasi dahil daw sa dugo, kailangan mag-subside yung pagdudugo ko. Ayaw na mag-subside Parang wala silang naririnig. Ilang beses ko na rin sinabing nahihirapan na ako. Pero parang wala. Ang dami nilang pinapainom sa akin na gamot. Puro gamot. Alam ko masamang mag-take ng gamot ng walang kinakain. Problema, hindi rin ako makakain ng maayos. Lahat ng panlasa ko, lasang metal. Lalo na nung nag-morphine ako. Ngayon, wala na kaming pambili ng morphine. So, ibuprofen ng sinasandalan ko ngayon sa pain. Dahil nga wala rin naman silang pakialam sa akin, ako na ang nagiging doktor sa sarili ko. Para lang hindi ko maramdaman yung pain ko everyday. Dati kasi every 6 hours ang pain. Hanggang sa naging every 5 hours, naging every 4 hours. Ngayon, 3 hours, guys. 3 hours. Napansin ko yung urine ko mabubbles na. As of what I know, research, pag mabubbles na, may tama na rin ang kidneys mo. So, anong magagawa ko? Alangan namang hindi ako uminom ng pain reliever. Kasi, pag sumakit siya, guys, grabe, hindi ko ma-imagine yung pain ko talaga. Mataas ang tolerance ko sa pain, pero itong pain na to, as in, sobra. Kasi once na umatake siya, gusto mo nang mamatay. Sa hirap. Napakahirap. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito titiisin. Gusto kong gumaling, kaya lang itong mga taga Amang Rodriguez Hospital, parang wala silang pakialam. Parang wala silang pakialam sa mga pasyente nila. Mabibilang mo lang sa daliri mo ng mga doktor sa kanila na may concern. Napakahirap na rin mahirap, guys. Sana alagaan nyo ang mga sarili nyo. Sana hindi kayo dumating sa point ng buhay nyo na katulad sa akin.
isipin ko. Sabi ko kay Lord, every time na nagsisimba kami ni Mama sa altar, walang bahala sa akin, Lord. Kung hanggang dito na lang, sige, tatanggapin ko. Pero sana, kung hanggang dito na lang, sana naman, huwag niyong papabayaan ng mama ko. Alam ko magiging napakahirap sa kanya kung mawawala ako. Kaya lang, feeling ko yung mga kahit ayoko isipin, feeling ko ganun ang mangyayari sa nagiging sitwasyon ko ngayon. Alam mo yun, yung feeling na lumalaban ka, pero parang kahit anong laban mo, parang wala. Siguro maaasikaso lang ako ng matino pag yung bedridden na ako, yung konting kembot na lang, konting tulak na lang, wala na. Doon lang nila ako asikasuhin. Gusto ko man lumipat ng ibang hospital. Stress din eh, kasi mama ko senior. Alam mo, kung lipat kami sa PGH, kung saan sabi nila mas okay daw ang medical procedures, napakalayo kasi yung bahay namin Marikina. Paano kung hospitalize man ako doon, maasikaso man ako doon ng maayos? Siyempre, aalalahanin ko rin yung mama ko. Kakayanin niya bumalik sa PGH. Ayun. Yan ang update ko sa napaka-lungkot kong buhay ngayon. Bukas, may follow up ako na naman kay Dr. Pube. Chicken daw kung okay daw yung CBC ko. 50-50 ako nung nagpa-lab test ako kanina kung magiging okay siya, kasi nga hindi nga ako makakain ng maayos eh. Hindi katulad dati ng kahit pinipilit ko na kumain ng sapat, 50-50 ako. Kaya bahala na si Batman kung anong baksak ako, kung ano naman, kung kaila 1 week na naman toward sa CBC results ko. Pero sana maging okay na siya para operahan na ako. Sinihirapan na rin ako. Yun lang. So, hopefully makapag-update ako ulit dito sa vlog na to, sa YouTube channel ko. Feeling vlogger na. Sana makapag-update pa ako. Sana sa susunod na surgery na ako. Sana, cross fingers.